Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago sa kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kaabang-abang na lives at vlogs na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Our content tonight, pag-uusapan natin kung sino-sino ang mga zodiac signs na kailangan mag-ingat at paano nila proprotektahan ang kanilang sarili sa darating na 2026. Ito ang pag-intindi sa tinatawag natin na Fan Tai Sui, or the common thing na tinatawag natin is Tai Sui, because may mga animal zodiac po, okay? May mga animal zodiac na kahit sabihin natin na napabilang sila sa mga masaswerteng animal zodiac, but they are on a position na they are in conflict with the Tai Sui. Aalamin natin ngayon, ano ba ang Tai Sui? Ano bang ibig sabihin yan? How risky it is? Gaano ba ito ka-risky? And how to protect yourself? Bibigyan ko kayo ng mga practical at magagandang tip para kung napabilang man yung animal sign ninyo, ay magagawa ninyo ng paraan at alam nyo kung paano protektahan ang inyong mga sarili. Napakahalaga na isulat nyo ito, napakahalaga na malaman nyo ito para, being ready and being prepared is better. Lalong-lalo na nasasalubong tayo sa 2026. At palagi ko na itong sinasabi on my previous vlogs and live, 2026 is far more difficult than 2025. Ilang araw na lang, sasalubungin na natin ang 2026. Kaya naman, napakahalaga na maintindihan po ninyo kung ang inyong zodiac sign ba ay kasama, at at the same time, are you at risk in encountering the Tai Sui? And what are those practical tips? Ano ba ang pwedeng magawa? Ano bang pwedeng remedyo na pwede nyong gawin sa epekto na maibibigay ni Tai Sui sa buhay ninyo? In this content, you are going to learn ano ba ang meaning ng Tai Sui. Fan Tai Sui, i-reveal natin yung mga zodiac sign na apektado sa 2026 at bibigyan ko rin po kayo ng mga epektibong proteksyon at mga pamamaraan, mga ways or pamamaraan to help you na ma-navigate ang buong taong 2026 na kalmado, banayad, although hindi natin masasabing zero obstacles, zero na pagsubok, but haharapin natin ang pagsubok na may tatag at may tapang dahil alam nyo paano gagawin ang mga proteksyon. So pag-usapan natin, sino ba yung Tai Sui, Sir Franz? Ano ba yung Tai Sui? It is a traditional belief, okay? A Tai Sui is a Feng Shui belief. Tinutukoy natin na there are misalignment sa ating mga bituin or sa ating kapalaran na ang ating animal zodiac ay in clash with the Tai Sui. Sino si Tai Sui? It is a powerful celestial god na in charge sa bawat taon at nagbabago-bago ito, okay? So, tinatawag natin itong Grand Duke Jupiter. Ang Grand Duke or ang Tai Sui tinatawag nating Grand Duke. Ito ay nagre-representa sa cosmic energy. Yung energy na nakapalibot sa atin na malaki ang impluwensya sa swerte, sa karera, sa ating kalusugan at sa ating relasyon sa mga taong nasa paligid natin. Itong mga tao na to could be our loved ones, the community, nasa church, o di naman kaya mga taong kasama natin sa paghahanap buhay. Di ba? Pag hindi maganda ang ating relasyon sa mga taong nasa paligid natin, this could affect our money luck, this could affect our health. Pag hindi maganda ang ating kalusugan, this could affect our career, this could affect our relationship. Pag hindi maganda ang ating career and kalusugan, apektado masyado ang ating pera at yaman. So, ganun siya kahalaga. Kapag ang iyong animal zodiac sign ay nasa offended or in clash ni Tai Sui sa taon na yan,
Pinaniniwalaan na ikaw ay haharap ng maraming problema. Maraming tinatawag na setback. Ito yung mga obstacles na haharapin natin, lalong-lalo na health problems at pangkalahatang swerte sa buhay natin. Apektado nito if we are in conflict with the Tai Sui. The year 2026 is the fire horse ayon sa ating lunar calendar. The Tai Sui is associated sa ating horse na sign. Therefore, may mga animal zodiac sign na direkta at indirektang matatamaan ni Tai Sui. Ang ibabanggitin ko ngayon kung sino-sino yung mga direktang matatamaan ni Tai Sui at ano-anong pag-iingat at paghahanda ang pwede nyong gawin. Una na dyan, si horse. Although, taon mo ito horse, ikaw ay in conflict ni Tai Sui. And although sabihin natin na maraming blessing ang darating sa iyo, you are one of those lucky animal zodiac, but because you are in conflict with the Tai Sui, specifically, nasa punishment clash ka ni Tai Sui. Ano ba ang apektado? Ano ba yung posibleng maging pagsubok ni horse dahil sa in conflict siya at direkta siyang matatamaan ni Tai Sui? Mga obstacles o mga pagsubok tulad ng sa swerte, emotional instability, alam mong magiging moody ka, your interpersonal conflict, yung pagdududa mo sa sarili mo, that's another thing. Mawawalan ka ng tiwala sa iyong sarili. Marami kang maling desisyon na gagawin pagdating sa buhay karera o buhay hanap buhay mo. Mag-ingat ka rin sa estado ng iyong pera at kayamanan dahil you are affected by the Tai Sui. It could be maraming manluloko sa inyo or there will be unexpected expenses na darating sa buhay mo. Sa buhay relasyon at pag-ibig, malaki ang pagbabagong mangyayari at sa iyong aspeto ng kalusugan ay apektado din po. Kasama din po sa apektado ng Tai Sui ay ang mga rat. Ikaw ay nasa direct clash ni Tai Sui. Ano ba ang posibleng mangyari or possible challenges na harapin ng mga taong pinanganak sa Year of the Rat? Ito ay magkakaroon or expected ng madalas na pag-aaway o pakikipag-away, mga pagsubok pagdating sa buhay karera at relasyon sa pamilya, magkakaroon ng mga tensyon sa loob ng inyong tahanan. May mga pagbabago na mangyayari sa buhay, trabaho o propesyon na hindi mo inaasahan at hindi mo gugustuhin. There will be unexpected losses. It's not about life, but of course, syempre, kasama din yan ang buhay. But it could be may mawawala ng trabaho, mawawala ng property, mawawala ng pera. That's losses. Hindi lamang ito sa buhay. And kasama din dito yung pag-iingat nyo po. Kailangan kayong mag-ingat mga rat on a safety concern pagdating sa iyong pagbiyahe, lalong-lalo na yung mga malayo ang biyahe. Kailangan magdoble ingat kayo o kung kakabahan na kayo, try to understand your instinct. Baka yung sarili mo ay may dinidikta sa inyo na huwag ituloy yung biyahe na yan. Kasama din po si Ox na haharap or in conflict with the Tai Sui. Siya ang nasa harm clash ni Tai Sui. Posible niyang harapin ang mga problema tulad ng ikaw ang magiging dahilan ng away. Ikaw ang magsisimula ng gulo. Magkakaroon ng madalas na misunderstanding at hindi pagkakaintindihan sa aspeto ng iyong relasyon sa iyong kapareha, kasama na dyan yung relasyon mo sa mga taong nasa paligid mo. At dahil dyan, magiging apektado ang iyong buhay karera. At risk din po ang inyong aspetong pinansyal. Kaya naman, in as much as possible, save. Keep safe of your money. Do not trust anyone pagdating sa pera or assets or property or negosyo. And isa sa mga laking problema mo, balakid financially, it's because of the dispute. It could be a legal dispute galing sa iyong kapareha. It could be ox na nagkaroon ng annulment o hiwalayan and hinihingan ka ng pagsustento sa iyong mga anak o di naman kaya dispute within the family ang posibleng mangyari. Kaya mag-ingat and sundin ang mga gabay
na ibibigay ko mamaya-maya ng konti. Mahalaga na tapusin at intindihin ng mas matalino ang content natin ngayon para mas matalino nyo rin pong paghandaan ang darating na 2026. Kasama din po sa apektado ng Tai Sui ay si Rabbit. In fact, nasa destruction clash ang mga rabbit ni Tai Sui. Posibleng maapektuhan ang kanilang sarili mismo. Madidrain ang iyong enerhiya. You will be pagod palagi. You will be busy, but behind that being busy and behind that blessing is very drain ang inyong sarili. Magiging may progress, may pagbabago, may pag-angat. Yun nga lang, medyo mahina yung progress mo sa iyong karera o sa iyong negosyo. Magkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan sa gitna ng relasyon mo with your loved ones and your family members and even to your business partners or your employees. There are expected na kawalan ng pera o pahirapan ang pagpasok ng pera and posible po maapektuhan kayo ng mga pangloloko o dispute pagdating sa pera o di naman kaya magkakaroon ng malaking pagwawaldas ng pera dahil sa emergency na kakailanganin ninyong gumastos o magpalabas ng pera. Ngayon, paano naman natin mapoprotektahan ng ating sarili? You can actually have with you Tai Sui amulet para siyang card. You can check that one on the website, yung mga nagbebenta ng mga Tai Sui amulets o di naman kaya you can go to a Feng Shui store. Pwede kayong pumunta sa mga Feng Shui store, bumili ng Tai Sui card for the year 2026. Every year, ibang general po ha. Every year, iba yung general na in conflict ng mga animal zodiac. So, binabago yan. So, asahan ninyo, yung iba ang Tai Sui card na gagamitin sa 2026. Kung may mga Tai Sui card na kayo at alam niyo tungkol about Tai Sui, every year pinapalitan yan. So, hindi yung Tai Sui na ginagamit mo ngayon is applicable for the year 2026. And you can actually use other protection. Ano ba yung mga protection na pwede natin gamitin? Kristal. Okay? Tulad ng jade na mga pendant, jade na mga kristal. These are your protection to the energy of the Tai Sui. Nire-recommend ko po na pwede kayong gumamit nito. So, that is the one way how you can protect yourself against the Tai Sui kasi in conflict ka. And of course, you can do some Feng Shui adjustments. In our next live, or in our next content, i-discuss ko po sa inyo, part 2 nito ha, this is just part 1. Part 2 nito, saan bang direction si Tai Sui? Kasi, in Feng Shui adjustment, kaya mainam na alam ninyo, para alam nyo rin po kung saan kayo uupo. Kasi, kung saan kayo nagtatrabaho at yung direction na kung saan kayo ay nakaharap while working on your desk, or on your table, or on your office table, or in your home working desk. Kung saan kayo nakaharap, mahalaga din po yan. Kasi kung yung direction na yan is nandyan si Tai Sui for this year, ibig sabihin, direkta mong kinokompronta ang Tai Sui. So, i-discuss natin yan on our next live. Asahan niyo po yan on the next coming days. Of course, isa sa pinakamahalagang bagay na pwede natin gawin, the most powerful remedy of them all, ang regular na pagdarasal, ang pananampalataya. Offer everything to the God and to the God that you believed in, ano man yung relihiyon ninyo. Kaya sinabi ko, diba, Feng Shui is not religion. Kasi you have to pray to your God na pinaniniwalaan mo. Wala tayong pinipray dito na kung sinong God, okay? So, you can pray to the God Almighty na siya ang maging protection mo against the clash between the Tai Sui of the year. So, yung pagdarasal natin, you can visit church, temples, even chapel, and even on your altar. You can offer incense ng kandila, you can light the regular candle, and then offer a prayer. Offering a prayer is one of the best protection na pwede natin gawin. Mahalaga din po, hindi man ito binibili, pero kung minsan, libre na nga, mahirap pa natin gawin. Ang hirap-hirap gawin, to be honest with you. Ang pagkakaroon at pag-maintain ng positibong isipan.
maintaining a positive mindset, okay? And maintaining a positive attitude. Because once you have a positive mindset, di ba sabi, what your mind deceive, your body can achieve. Kung ano ang ini-invite, anong pinapasok natin sa utak natin, ini-invite natin na ito'y posibleng mangyari. So, having a good attitude, maintaining positive maintaining a positive mindset and attitude, staying calm o pagiging kalmado, iwasan ang pagkakaroon ng impulsive decision making. Alam mo yung minamadali mo yung decision mo sa buhay mo, and ang pagpapractice na being mindful can help na maibsan natin yung problema na epekto ni Tai Sui. Iwasan din natin ang mga risky na decision making natin during the sensitive months, during the month na hindi kayo maswerte. Prior to this live, meron tayong vlog tungkol sa mga buwan kung saan kayo maswerte. So, yung mga buwan na hindi ko binanggit, ibig sabihin, those are your low months or yung mga buwan na hindi kayo maswerte. So, do not avoid risky action tulad ng pag-i-invest ng malakihan, pagbili ng mga property or sasakyan. Alam mo yung malakihan ang igagastos mo, igugugol mo na effort and pera. You have to take care of that one. Doble ingat kayo because doing risky things on sensitive and month na hindi kayo maswerte ay malaking impact din po ang mangyayari sa inyo. At kung kinakailangan ninyo ng suporta, humingi kayo ng tulong at suporta. In fact, magkakaroon tayo ng live kung saan i-discuss ko sino-sino ang mga compatible animal zodiac sign mo. Kasi siya ang hihingan mo ng tulong. This compatible animal zodiac sign na vlog natin next time at kailangan yung hanapin dito will be your guide kung sino ang lalapitan mo to seek support when you badly need it. And even ang tenga na makikinig sa mga pinagdaraanan at problema mo will really be a big help. Maganda din po that you always wear red to protect you from Tai Sui. Kung hindi damit, at least you can wear red na underwear. Siyempre, marami ang magtatanong dito, Sir Franz, paano yan yung uniform namin? Kasi ito yung profession ko. Hindi red. Sabi mo, kailangan mag-red. So, the best way that you can do is to wear red na underwear. Most often time, kung maaari, araw-araw po, naka-red underwear kayo to protect you from the energy clash or the conflict energy against with the Tai Sui. Maganda din po para sa mga animal zodiac sign na nabanggit ko for you to always wear gold jewelries. Masingsing man ito, bracelet man ito, o earrings man ito, will actually help to control the strength or the energy, the conflict energy na matamaan ka. So, wearing the jewelries or ang pagsusuot ng mga alahas na ginto ay hindi lamang yan pang-display. But ngayong taon, kung ikaw or ang animal sign mo ay napabilang sa in conflict ng Tai Sui o hindi makakapagaan ng loob ni Tai Sui, maganda, mainam that you are going to wear gold jewelry. Ano pa ba yung practical tips na pwedeng kong ibahagi sa inyo? Isa na dito is to focus on your health. Bigyang halaga ang inyong kalusugan at yung pangkalahatang estado ng inyong pangangatawan. Bigyang halaga ang pahinga, ang balanseng kinakain, umiwas o kung maaari ay gumawa ng mga activities kung saan matutulungan ka na mabawas-bawasan ang inyong stress. Practice meditation, practice Tai Chi, go for a walk o mag-jogging, or anuman yung makakagaan ng iyong damdamin, lalong-lalo na kung humaharap ka sa stress. Maliban lang kung sa shopping ka mapupunta pag stress ka, kasi nadagdagan mo lang yung problema mo kung mabaon ka sa utang. Mahalaga din po to stay grounded, lalong-lalo na sa relasyon. Mahalaga ang clear, maliwanag na komunikasyon, ang pagkakaroon ng empathy. Put your shoes or put your feet on the shoes of other people, ng iyong kapareha, ng iyong kapamilya.
para ma-interpret mo at hindi ka ma-misunderstood sa dapat emosyon mo o sa dapat tulong na maibibigay mo o tulong na hinihingi mo kasi nami-misunderstood ka kasi you don't put your feet on their shoes. Kasi kung ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila, you know how to empathize, and then may iwasan na ang away at gulo sa loob ng pamilya, sa loob ng negosyo, o sa loob ng trabaho. Be cautious din po. Mag-ingat tayo sa malakihang desisyon. Hindi maganda ang mga malakihang desisyon para sa mga animal zodiac sign na nabanggit ko. Lalong-lalo na on a very sensitive period. Regular po kayong manood dito sa vlog natin kasi every month nagbibigay ako ng mga lucky things to do sa mga araw na ito, yung mga unlucky things to do sa mga araw na ito, or yung monthly calendar natin, the monthly farmers calendar or monthly lunar calendar. Mayroon tayong live dyan dito sa YouTube channel natin. So you will be guided sa mga major decision na pwede nyong gawin. And if it's a major decision, mag-isip muna ng maraming beses bago kayo mag-resign. Isa yan. Bago kayo magpalabas ng malaking pera, bago kayo bumiyahe, bago kayo makipaghiwalay, o bago kayo lumipat ng kumpanya, think twice muna. Ask guidance. Pray a lot para mabigyan ka ng gabay. Okay? We can also incorporate, gamitin natin, isuot natin, ilagay natin sa mga working area natin or sa mga abuboots or accessories natin, yung mga feng shui elements tulad ng paggamit ng kulay ginto o kulay pula to attract positive energy. And wearing the accessories na sinabi ko, gold and jade, will help us na mas mapatatag pa natin ang ating sarili. Mag-boost pa natin ang swerte sa buhay natin. Napakahalaga din po na malaman ninyo, mga animal zodiac po, na who are in conflict with the Tai Sui. Iwasan muna natin ang magpupunta sa mga matataong lugar tulad ng mga mall at palengke. Iwasan din po ng mga animal zodiac sign na nabanggit ko ang pagpunta sa mga lamay o vigil ng patay, pagbisita ng may sakit sa hospital, iwasan nyo ito, o even pagpunta sa morgue, iwasan nyo ito because kumakapit sa inyo yung negative energy at mahirap itong tanggalin, lalong-lalo na that you are in conflict with the Tai Sui. Ang maganda para yung pinapagpag natin yung negative energy na posibleng kumapit sa katawan natin, ang pagdalo ng mga happy events. Ano yung mga happy events? Binyag, kasalan, debut, grand opening ng negosyo, itong mga invitation na ito. Pag may mang-invite po sa inyo on these happy events, team building ng company, these are happy events, grand launching ng negosyo or produkto, ano pa ba? Marami. Family reunion, graduation ball, yan. Or sabihin natin, blowout ng may nakapasa ng board exam and somebody invited you, pumunta kayo because attending on these happy events, pinapagpag nyo po, tinatanggal ninyo yung you are shaking it off. Tinatanggal ninyo yung mga negativity na nakadikit or dumidikit sa inyong katawan. Sa pag-intindi po ng content natin ngayon, sa pagbibigay ko ng gabay ngayon about Tai Sui, ito ay hindi pananakot, but binibigyan kayo ng gabay para mahanda ninyo yung sarili ninyo, para ma-minimize natin, mabawas-bawasan natin yung mga posibleng pagsubok na harapin natin. And most of all, malagpasan natin ang mga trials na harapin natin ng mas matatag tayo. So, mas maganda po sa lahat ng mga animal zodiac sign, hindi lamang yung nabanggit ko na mga zodiac sign na in conflict ni Tai Sui, but in general, sa lahat ng animal zodiac sign, napakahalaga to stay informed. Pag manood kayo dito, bisitahin nyo palagi yung YouTube channel natin. Buong taon tayo nagbibigay ng gabay. Pangalawa, manatiling positibo. Positibong disposisyon sa buhay. Positibong attitude sa buhay. Tanggalin natin yung mga negativity at huwag papatulan ang mga nagsisimula ng away at gulo